And as you were saying kanina, Pastor, nakarating kayo dito and then, so talagang nung nandito na kayo, talagang you decided na magstay na dito. So nagsas board and care kayo. Mahirap ba sa board and care? Kasi sinasabi, ang dami ko naririnig na napakahirap magtrabaho sa board and care. Totoo ba yun? Totoo yan dahil nakatali ka maghapon, tapos ay yung mga problema ng pasyente nagiging problema mo. Yung problema ng care home na itatransfer sa'yo. So lahat trabaho mo. Yes. From the morning Hanggang gabi na, hanggang hanggang gabi. pagtulog nila. Oh, yeah. So paggising nila, nagpapaligo kayo ng mga matatanda. Yes, kailangan. Pastor, maraming mga nagsasabi na kasi ang daming mga, syempre, I'm sure hindi nyo na-experience yan sa Pilipinas, di ba? Yeah. Yung pag ganun. Pero nung nandito kayo, kinaya nyo. Mahirap ba ang transition from being, syempre, hindi naman kayo naglilinis ng matanda sa Pilipinas, I'm sure. Hindi. Yeah, malaki ang adjustment dahil ang trabaho ko sa Pilipinas ay napakadali as an agent. Agent po kayo. Okay. Ikwento po natin yung history nyo muna para malaman ng mga kababayan natin kung anong history nyo po sa Pilipinas. Ano po kayo doon? Doon sa Pilipinas, naging agent ako sa machine shop. So, maganda ang kitaan doon, magaan. Meron ka pang sasakyan, may food ka pang allowance. So when you say agent, parang you representing a company tapos yung Yes. mga kliyente kayo, yun yung nilalabas Yes. nyo para bumili sila ng mga produkto nyo, ika nga. Oh, yes, yes. And then Ganun ang so sitwasyon. maging okay po kayo doon. So syempre pagdating nyo sa Amerika, there's a big transition. Totoo yun. So was there a point na gusto nyo nang tumigil, na gusto nyo nang itigil ito, parang kalokohan ito, uwi na ako sa Pilipinas, mas okay naman ang buhay ko sa Pilipinas, or talagang you made up your mind na dito na kayo sa Amerika? Nag-desisyon kami na mag-stay rito dahil mas madaling makakuha ng pera rito kahit ikaw ay bagito. Bagito or kay caregiver. Basta ikaw ay tinuruan lang at Kaya maganda na. yung nakakaya. Maraming nagsasabi, Pastor, na ang kita ng mga caregivers dito, actually, parang pwede mo nang ikumpara sa mga boss sa Pilipinas. Totoo ba yun? Oh, totoo Yung yun. kitaan. So, magprangkahan na tayo. Nung nagsisimula kayo, magkano po ang kitaan natin? Nung kami nagsimula, mababa lang. Dahil underpaid kami. Halos sa $7 lang kami nung araw. So kumikita lang kami ng mga 300 to 500 a month. Pero libre ang pagkain, libre ang tirahan. Tirahan. So, Yun parang lang- naiipon nyo na rin yung pera na yun. Oo, yun. Then sabi nga ng misis ko, pwede na dito kahit Oo. kung i-convert mo sa Pilipinas, malaki. Malaki, oo. So nagtiyaga kami up to 7 years. Pero hindi ako nagtagal dahil napasok ako doon may tinulungan akong church para magpastor. So naging pastor kayo. So, talagang may calling din pala kayo maging pastor. Naging assistant ako nung pastor na yon. So, itinalaga ako sa mga Bible studies. Kaya ako yung nakarating kung saan-saan. Una kong destino, dito nga, sa Mission Viejo. Dito po sa Mission Bay, sa California po ito, mga kaibigan. Yeah. So, ayun. Tumiran Sa po ako sa... Ayun, anyway. So, pagkatapos po nun, Nagstay ako dito sa bahay ni kapatid na Amada as a Bible leader. Hanggang sa lumaki yung gawain. Tapos nakilala yung gawain sa lugar na ito. And then ako'y umuwi sa Yorba Linda pa. Doon medyo... yung Yorba Linda po is ano po yun? Yung care home care po yun? home, care home, Okay. yeah. Doon kami nakatira. So, kahit gabihin ako, tinatanggap pa rin ako dahil may karelyebo ang misis ko sa pag-aalaga. Speaking of Mrs. po, nandito po si Ate Carmen, Mrs. Yeah. niyo po. Good evening po, kumusta po? Hello, how are you? So, kwento po niya yung nagpunta daw kayo ng Amerika. So, kayo po, pinangarap niyo ba makarating ng Amerika? Oh, yes. Yung mic po. Kasi nung 1993, pinadala kami ng Intel Corporation dito for conference. Conference. Intel, aba? Oo, Intel Intel is ano po yun, di ba? semiconductor company. Ang Nagsimula sa headquarters Israel yun, niya- di ba? Hindi, ang headquarters niya nandito sa Santa Clara. Santa Clara, oo. Ngayon, work to death ako noon, kaya napili ako.
Ibig sabihin talagang trabaho Naipadala ng sa Amerika. trabaho Tapos ko. nakita niyo ang Amerika, dumating kayo sa Amerika. Tapos Mag-isa lang kayo pagdating ko noon. dito, Wow, na-wow ba kayo? Hindi, isang grupo kami. Kaya first time ko nga nakasakay ng eroplano, nasa business class pa kami lahat eh. Aba, ang galing Lahat, oo. Tapos ngayon, punta kami ng San Diego, doon kami chinek-in sa Princess Cruise Hotel. Aba. Pagkatapos, attend kami ng conference every day for 1 week yata yun. Pagkatapos nung pagkatapos na ng conference, sabi nung coordinator, punta kami ng Santa Clara. hindi, dito sa Disneyland. Ah, okay. Mamili daw kami kung saan ang gusto namin. Kung gusto namin sa Knott's Berry Farm o sa Disneyland. So, nag-raise kami ng hand. Sabi namin, gusto Disneyland, namin oo. Disneyland. Pagkatapos, sabi ko, wow, Lord, sana makarating naman kami dito. Hindi yung matanda na ako. Gusto ko bata pa kami. You mean para- kami meaning as in mag-move sa Amerika? makarating kami. That crossed your mind na mag-move sa Amerika? Tapos ngayon, nung sabi ko, pinangarap ko na makarating kaming dalawa dito. Tapos ang ginawa nung nag-offer sila ng retrenchment, early retirement. Kasi 25 years na ako nagtatrabaho sa semiconductor. Oh, so tinanggap nyo yung... Tapos kasi sobra na ang sobra na ang pressure sa akin sa amin. Kasi kung ang namin, yung normal naming trabaho, normal lang yun. Pero ang pinaka-extraordinary doon, you need to produce projects that will cause a big benefit for the corporation. $1,000. But of course, nasa commerce ako, hindi naman ako engineer, kaya medyo nahihirapan din ako. Tsaka lahat halos ng mga supervisors is grabbing for opportunity na magkaroon ng project. Yes, pero kayo, Tapos ako, parang Nahirapan na nadidepress kayo. na ako. Nadidepress na ako, parang all out. ibinigay nyo na ang lahat pero parang Oo. kulang pa din. Oo, ni-exert ko na lahat ng effort ko para dun sa performance ko kasi superior, exceed, meets. Tapos ngayon pagka medyo wala ka nang pagka meets ka or does not meet ka, baksak ka na, parang ganon. Ibig sabihin malapit-lapit ka na sa pintuan. Pintuan para makalabas. Anyway, so you had an opportunity magkaroon ng early retirement, tinanggap nyo yun. Oo. So, nung una kayo nakarating ng Amerika, talagang sinabi nyo ba na gusto kong makatira sa Amerika? I wanna live Oh, here. yes, kasi Bakit? Anong meron? Kasi tatanong natin, maraming mga Pilipino na nagnanais makarating ng Amerika. Kasi- Totoo ba yung mga iniisip nila na ang Amerika ay parang napakaganda na sobrang, alam mo, it's really nice? Anong sa tingin nyo nung kasi unang ang nakarating sabi kayo ng nila, Amerika? America is a place for big opportunity. Oh, land of opportunity. Oo nga, land of milk and honey ngayon, ka nga. marami akong nabalitaan na, pag daw doon sa Amerika, nag-caregiver ka, $1,000 worth Or more. 50,000 pesos. Or more, di ba? Sabi ko, Oo. punta na lang tayo doon, sabi ko Oo. kay Pastor Bob. So sabi pinag-usapan nyo yun. Oo, pero ako nagmamadali ako wala naman ako pinagmamadali. Kasi nauubos na yung pera ko namin na Pang-retirement niyo, oo. retirement pay namin, puro gastos, walang So sa pumapasok. madalit salita, nag-decide kayo na pumunta ng Amerika. Yun ang kinukwento ni Pastor kanina nang punta kayo dito and then napadpad kayo sa care home. Care home, mga kaibigan, as I was said earlier, is like mga you stay in bahay na mayroon kayong alagang 5 hanggang 6 na matatanda. Tapos kayo ang naatasa mag-aalaga sa kanila from waking up until pag bedtime nila. So lahat, may experience ka ba sa ganun? Actually, wala. Kasi commerce graduate ako and then I work as a supervisor for the Oo. corporation. So malaking pride ang nilunok mo when you accepted this Oo, job. oo. Umiyak ba kayo? Super to death. Sabi ko, Pastor, kasi siyempre may mga katulong ka pagkatapos ang Tapos ngayon, mangyayari. ikaw ngayon ang Ikaw inuutusan ang dito, oo. gagawa. Mahirap bang maglinis ng matanda? I mean, of course, para lang ma-experience, maano natin. Very, very tedious yung pag-aalaga ng matanda. Kasi lalo pa kung hindi ka naman na-train pa. Na-train. Pero ang maganda lang sa ating kultura, kasi marespeto tayo sa mga matatanda. So what I'm saying is, hindi na kakaiba sa atin yung talaga yung care natin sa matatanda nandun. So hindi na medyo
medyo hindi na kasing hirap, I think, kumpara sa mga mamamayan dito sa Western world, di ba? Oo. So I think it's in our culture. So anyway, kasi ay gusto ko lang maiparating sa mga kababayan natin kasi maraming mga Pilipino ang nangangarap na makarating ng Amerika. Is it still worth it to come here to the States para mabago ang buhay nyo sa tingin nyo? Pagka pumunta ka dito ng Amerika, don't expect na always bed of roses. There's a lot of May mga thorns tinik to. din minsan. Ngayon, yung thorns na yun, you need to overcome yung mga challenges na yun. Yes, how do you overcome those challenges? Para yung mga nagbabalak or mga papunta dito para maano naman nila, You need to be more patient, and then of course, kung doktor ka doon, pagdating dito, mag-aaral ka uli. Actually, sa totoo yan, at may maraming mga doktor ang pumunta ng Amerika. Like for example, I have a cousin na doktor siya sa Pilipinas. Of course, pag doktor sa atin, mataas ang tingin. Meron din kami isang pastor na doktor din. Pagdating sa Amerika, nag-aral siya ng nursing para lang makapag-nurse. So, they're working as a nurse here, pero doktor sila sa Pilipinas, di ba? Yun yung, So, yun yung malaking challenge. malaking challenge. Kaya ang nangyari sa amin, doon sa I gain yung education through experience ng Pag-aalaga. taking care of the elderly. Oo. Pero ngayon, nandun pa rin kayo sa industry na yon. Yes, I am. And then now, medyo sa 20 years of service ko na sa elderly, medyo na ako. Sanay na kayo. Sanay na ako, adjusted na ako. So, Biruin mo nung pupunta nyo dito, may iniwan po kayong mga anak sa Pilipinas? Yes, I do. Ilan po ang mga I ilang? have 4. Nung iniwanan namin sila, nasa 20s pa lang sila. And then, Kinausap nyo sila na, did you know that you were gonna stay here for good when you flew from the Philippines to here the second time? Kasi pangalawa nyo na yun, di ba? pupunta kami dito, parang magbabakasyon lang kami. Sana. Oo. But ang nangyari, May pinto ang nagbukas. tapos ang sabi ko nga, magstay na ako dito. Tapos ang sabi naman niya, uwi na lang siya. Sabi ko, no. Sabi ko, kung uwi ka, uwi na rin ako. And then, yun ang Pastor, bakit yun naisip na umuwi na lang noon? Kasi marami kami pang property doon na dapat ay ibenta. Ay pangalawa, meron ako ministry iniwan na umaasa sa akin na babalik ako. Dahil lumalago yung gawain doon sa Quezon City. Yun ang isa kong pangamba na mapabayaan yung gawain. Kaya balak kong umuwi. Pero anong nangyari? Dahil sa ayaw ko nga iwanan tong misis ko. Nag-stay ako dito. So nung nalaman ng pastor na ako ay gustong umuwi, sabi niya, pipetisyonin na lang kita ng religious visa. Religious visa. Madali ba yung proseso na yun? Medyo matagal dahil marami kang kailangan requirements mula doon sa pinag-graduatean mo ng college, pinag-graduatean mo ng theology. Actually, gusto kong puntahan yan kasi may mga tao, maraming mga pumupunta ng Amerika, nagtuturis sila, and then kung kasal sila sa Pilipinas, nagde-divorce sila, magpapakasal sila dito para maayos ang papel nila. Pero you did not have to go through that. You had to go through yung religious visa, which is another opportunity sa mga kababayan natin. May mga pastor sa Pilipinas na gustong pumunta ng Amerika. So you can fix your papers sa through religious visa. So sabi niya medyo hindi kadalian, medyo mahirap, pero posible po. So ikwento po natin ang proseso. Paano po yun? So kailangan graduate ka ng theology? May ordained ka ba? Or Yeah. Una, kailangan na graduated ka sa theology. Meron kang mga credentials, mga ganun? credential, and then ordained. So, and then hinahanap kasi dito yun, yung pinag-aralan mo sa kaya ordination mo, ganong kalaki ang experience mo sa pastoring. So, pinakita ko lahat yun. Which is totoo naman, hindi naman invento yung mga pinagagawa dyan sa Pilipinas. So, ibig sabihin, nalagpasan nyo yun kasi you were really doing a pastor's gawain, so to speak, no, sa Pilipinas kayo, di ba? Yeah, kasi huhingi sila ng certificate doon sa church na pinanggalingan mo. Kaya yung pastor ko naman ay nagbigay sa akin ng certificate na totoong ako ay nanggaling sa kanyang church. at How long pastor. did it take for you, Pastor, when they started the religious visa? How long did it take for you from the beginning to end na naayos na? Diretso po bang green card yon or visa lang as a religious visa? Visa, una, religious visa, approval, and then green card.
Ilang taon po yung from the Philippines to here? Gaano po katagal bago nakuha yung religious visa? Depende dahil sa... Sa inyo po, yung experience niyo po mismo. Sa experience ko kasi, Did it take 2 years or less? more than that. Almost 5 to 6 years. Okay. And then, nung lumabas yung aking approval for green card, hindi ko naasikaso. Kaya nag-lapse yun. Okay. Pero hindi naman, okay. So, pero eventually naayos din po yun. Naayos din. So, nung nagka-green card kayo, ano pong nangyari? Kasi sabi niyo may mga naiwan kayo mga anak sa Pilipinas. Yeah. Diba? Nag-pinitation nyo sila. Paano sila nakapunta ng Amerika? Di ba 4 ang iniwan nyo? Yung isa, yung aming si Bobby, pinapunta namin dito As a tourist? as a tourist. Ay, petition. R2. Ano pong Arto? Yung religious petition. Dependent. Okay. May tanong ko po si Mrs. Kasi sabi nila, 'di ba, parang minsan ang hirap iwanan ng mga anak sa Pilipinas. Mostly sa sa mga magulang ng babae. 'Di ba? Was it really hard for you to leave your children in the Philippines at first? Medyo medyo Isa sa mga iniyak nyo yun, practical ako kasi dahil I work for Intel Corporation for 16 hours a day and he's the one taking care of Them. So parang Kaya parang hindi Hindi masyadong malapit sa kanila. So maraming mga nagque-question, mga kababayan natin, marami na kasing mga magulang na na-judge. For example, iiwanan yung mga pamilya, mga anak sa Pilipinas. Sabi nila, naku, walang kwentang magulang yan kasi iniwan yung mga anak. Ano ba naman yan? Anong masasabi nyo sa mga taong gano'n na nagja-judge? Hindi naman. Huwag mag-judge kasi hindi naman sila judge. Oo, hindi. Kasi yung iniwanan naman namin yung dalawang anak ko. Maayos naman sila. Graduated na yung anak ko ng college ng mass communication yung isa. Tapos nag-second course pa siya ng magaling mahusay. DSE. Pagkatapos ang naiwan na lang yung isa na nag-aral ng saan ba siya Hotel and Restaurant Management. HRM, okay. Ayun, pagkatapos si Carlo, 5th year engineering na siya Ngayon. sa Manila. Kaya lang maglalapse na siya dahil yung Magbe-birthday. Magbe-birthday. Magto-21 na siya. 18 yata siya. 21. So tapos na siya. Kaya sabi ko, you need to apply now or else baka mag-lapse yan. Hindi na siya mapipetisyon. Kaya yung 5th year engineering course niya, ng computer engineering niya, 1 sem na lang, pinalipad ko dito para dito na In short, nandito na po kayo lahat. bali 2 anak ko. Dalawang anak niyo. Tsaka siya. So talagang dito na talaga kayo sa Amerika. Tapos, So mabalik tayo, sabi nga nila, we're celebrating, tinitape po namin ito July 3, eve ng July 4th of July, the Independence Day ng Amerika. We're celebrating the 250th year ng Amerika. Sabi nila, to me, I love the United States. Parang napakaganda nga namang bansa. Paglabas mo, para bang sabi ko nga, para bang paglabas mo minsan ng bahay, para bang naka-aircon ka ng kasi nga ang lamig. Unlike sa hindi naman sa pero anong maganda sa Amerika? Ang ko, Ilapit po natin yung mic. it's parang the land of milk and honey. Kasi napakadaming pagkain, napakadaming damit, lahat nandito na. Ngayon sabi ko, kung maiuwi ko lang itong mga mansanas nato doon sa Pilipinas, para Oo, tsaka yung mga damit, ang dami. Kasi ang daming mga grabe. tinatapon, di ba? Sobra talaga dito. Everything is sobra. Oo. Yun lang. Ang pinaka lang dito talaga, yung housing lang. Pero the rest, Ang ganda. talagang overflowing. Mahal nga. Pero ngayon, medyo mahal lahat po ang gastusin dito ngayon. Pero nakaka-survive naman, lalo na dito sa California where we're in. Katulad ngayon, si Pastor Bob, nagkasakit nga siya, sabi, 2 beses na. Kung sa Pilipinas yun, million pesos na ang katumbas nun. Pero dito, dito, libre? with the grace of God, libre. Dahil dun sa Medicare niya. Medical, And then Medicare. ngayon, second na naman siya ng heart attack. So I heard may And then, stent si Pastor, di ba? 8 ba? Or 7? 5. So anyway, isa po sa mga magagandang natin dito sa Amerika is yung ganun, yung maganda yung healthcare. Oo. healthcare. At saka yung food supply. Food supply, at saka, oo.
So Yun talagang kaya- kung gusto mong mabago ang buhay mo at pumunta ka sa Amerika at determinado ka, for example, yung mga gustong mangarap, mga Pilipino na nangangarap na pumunta sa Amerika, I want to go to the States to change my life, to change the lives of my family. Posible yun. Posible. Posible, oo. Posible. Lalo na Kaya kung ang masipag, ano lang walang dito, pamimili. yun nga lang, medyo maho-homesick ka. Kasi yung kultura mo doon, iba na yung kultura Iba na dito. dito, oo. Paglabas mo, sangkatutak ang ang mga tao sa Oo. labas, say hi, hello. Eh dito, nga. parang na ano. Maski kapitbahay mo, hindi mo minsan kilala dito, Oo, di ba? yun. Yun ang actually pinaka pagkakaiba. Sa Pilipinas, lahat, maraming marites sa atin. Kilala lahat ng mga ginagawa mo sa buhay mo. Which is actually, sometimes actually it's good. Kasi nga, maraming mga kapitbahay na pag uwi mo sa bahay, mayroon kang makakachismisan na kapitbahay. So, that relaxes you. Here in the States, medyo kakaiba. Parang, kanya-kanya kayong buhay dito. So, malaki bang, ano yun? Malaki bang adjustment din yun? Oo, malaking adjustment kasi talagang talagang na-train kami doon sa kultura ng mga Amerikano na. And then maganda rin naman ang kultura natin, kaya lang ayun na nga lang. You need to adjust to another culture. Oo nga. Ganito, kasi maraming mga tao na nangangarap na pumunta ng Amerika, pero magtatrabaho dito, they stay here for decades, tapos eventually, uuwi din sa Pilipinas para mag-retire. Kayo, ano mong opinion nyo? Ganon rin buho ba kayo? Hindi. Kasi kung magre-retire ka sa Pilipinas, anytime na magkasakit ka, medyo may mahirap. Dito sa Amerika, medyo madali ang sitwasyon. Dahil tumawag ka lang ng 911 dito, Wala pang 3 minutes, nandiyan na nandito na, at sa ospital ka na. Yung healthcare. Yeah, and then asikasuhin ka doon kahit wala kang pera. At bibigyan ka ng doktor na kung saan ay mga espesyalista. Hindi itatanong kung may pera ka ba or Oh, yeah. Sa Pilipinas, maaaring May deposit ba, di ba? hindi ganon. Malaking adjustment kung doon ka magkakasakit kaysa dito. Kasi doon maaaring kung wala kang pera, hindi ka na Asikasuhin. hindi ka na makakarating doon sa tinatawag na entertaining ng doktor. Yes, oo. Dahil doon pa lang sa desk, stop ka na. Oo, so mahirap. Yeah, dito pag napunta ka sa ospital, lahat ng nurse, lahat ng doktor kumikilos para ikaw ay bigyan ng Hindi pinipili, hindi nakasalalay sa bangko mo yung pag-aasikaso sa'yo. totoo 'yon. Dahil ang dito, buhay muna bago ang pera. Sa Pilipinas, pera muna bago ang buhay. Kaya yun ang malaking kaibahan. Medyo mahirap nga yung ganun. So anyway, sa naging experience niyo po, Pastor at Ate Carmen, how long have you been here in the States, living here in the United States na? We've been here since 2000. 2002. Ilan sa math yun? 2002? 24 years. 24 years. So, maire-recommenda nyo pa rin ang pagpunta sa Amerika. The American dream is still alive. Pwede pa tayong magkaroon ng magandang buhay pag pumunta tayo ng Amerika. At the same time, marami. Of course, we love the Philippines. Mga Pilipino pa rin tayo. Dumudugo pa rin ako. Halimbawa ako, Ilocano kasi ako. Pag hiniwa mo tong kama, dumudugo pa rin ako ng bagoong ika nga. Bugoong. So anyway, what I'm saying is, Pilipino pa rin tayo. Di ba? Pilipino pa rin tayo. Mahal natin ang kulturang Pilipino. Mahal natin ang ating bansang pinagmulan. Hindi naman natin tinatalikuran. However, hindi natin maiwasan na ikumpara minsan ang buhay sa Amerika kasi nga napakaganda at napakaayos. At I feel like marami pa tayong pwedeng pag-usapan. Pero at the same time, next time pag-uusapan natin yung mga iba pang mga experiences natin. Actually, the reason why I want to do this, mga kaibigan, is I want you to see how Filipinos live here in the States. Kung ano po ba, illusion ho ba yung mga American dream? Illusion lang ho ba yan? Or is it something real? So, real talk po tayo, mga kaibigan. Kinakausap po natin mga kababayan natin dito sa Amerika. How did they start? And how did they gain success? And what are their plans in the future? Kung comparing the Philippines and the United States, ano ho ba? So, ngayon, sa nakikita ko, I think, kay Pastor Bob and Sister Carmen, I think sa aking palagay, na nagustuhan talaga nilang Amerika at kasi nga ulong-una sa healthcare, I think. However, basta magandang Amerika. Maraming mga pwedeng ibigay ang Amerika para sa ating mga Pilipino, mga kababayan natin for us to succeed. At the same time, wag naman natin pero kalimutan ng ating mga pinagmulan. So, maraming salamat. May mga gusto po kayong ilagdag na mensahe.
So far, yung mga nangangarap na pumunta dito sa Amerika, ang ano lang, ang magiging puhunan lang po natin dito ay tiyaga, yung lungko at medyo katyagaan natin, yung dedication natin, and of course, sipag. Nung Sipag nalulungkot natin. kayo, yung tipong gusto nyo na mag-give up, na ayoko na, gusto ko nang bumalik, or gusto ko nang bitawan lahat, gusto ko nang iwanan, ano ang ano nyo, how did you fight that? Para sa advice natin sa mga nagbabalak na makarating dito, or not necessarily America, for example, UK or whatever, sa ibang bansa, umalis ng Pilipinas. Nung may malungkot na kami, we join yung mga yung church. Tapos yung Bible study, and then at least na-uplift kami bawat isa na kung anong problema namin, kung ano may tutulong nila sa amin. Tapos yun nga, yung kumupkup sa aming church ang nag-ano sa amin. Itong kumupkup sa aming church, dahil sa kabaitan nila, binigyan pa si Pastor Bob ng sasakyan Aba? na donated ng Saan po yan? Mapuntahan nga. donated ng mga Congregation, mga oo. kapatiran. Pagkatapos talagang nung bago pa kami, tinuruan siyang mag-driving ng American Way. Tapos nung pastor, tapos Mahirap po ba yun, Pastor? Mag-drive? I'm sure you've been driving in the Philippines. Yeah, medyo malaki adjustment ng sasakyan dito. Dahil dito ay automatic ang sasakyan. Nung ko palang nahawakan yung automatic dahil sanay ako dun sa stick shift. Cambio, ano ba yun? Yung ano, Ayan. shift, oo. So, may sasakyan ako doon pero sa Pilipinas pero stick shift. Unlike dito, puro automatic. So, nung ako nag-exam sa DNB, una kong exam sa actual, baksak. Ah, Dahil nga doon sa medyo may nag-adjust pa pagkakataon kayo. na dito pala ang automatic, wag mo alisin yung Brakes. yung paa mo doon sa brake dahil lalakad. Ganun ang nangyari sa akin. Kaya sabi nung DMB, go back to School, the parang office. And then pagdating doon, baksak ako. Bagsak, oo. Sa second time yun, Siyempre, na pasado ako. na. Pero sabi ka Nakapasado nila, na. Pastor, kung marunong ka magmaneho sa Pilipinas, kaya mong magmaneho anywhere in the world. Kasi nga sa Pilipinas, yung git-gitan natin, di ba? Konti na lang, di ba? Yeah. So, napakahirap. So, I'm sure nag-drive kayo sa Manila. I also drove in Manila. So, sabi ko nga, actually, pinagtawanan ko, hindi naman sa pagmamayabang. Pinagtawanan ako kasi nung nag-test naman ako dito, yung parallel parking, parang may doctoral degree ako sa parallel parking kasi nag-aaral ako sa Menjola. So, ang parking doon, ang liliit. Ang ba't kakasya, talagang mahirap. Pero dito, pinag-park ako ng parallel parking, parang feeling ko dalawang kasasakyan, kaya ko pang pagkasyahin. Kasi nga sabi nila, if you've driven in the Philippines, in Manila, for example, kayang-kaya mo mag-drive dito sa Amerika. So anyway, so one of the adjustments yon. So anyway, ano ba napakadaldal ko, napakarami kong mga iniisip. But it's really good to know na, yeah. So kung mga natatakot kayo na mag-drive, okay lang. Sabi nga nila, don't drive sa freeway. Pero feeling ko freeway as actually the easiest place, road to drive into. Kasi nga, dire-diretso lang, walang traffic, ika nga, di ba? So anyway, Pastor, maraming salamat po. Next time. So actually, going back on Sister Carmen's point kanina, yung sinasabi niya na kung mga nalulungkot kayo, one of the things that you can do kung gusto niyong pumunta sa ibang bansa is maghanap kayo ng church community kasi nga doon kayo ma-uplift. Makakahanap kayo ng mga bagong kaibigan, makakahanap kayo ng somebody who would inspire you to live. Pag minsan, kagaya ngayon, actually we have a small community dito sa Laguna Hills. Hindi kami karamihan, pero minsan you look forward to going there kasi nga nagkakasayahan, nagkakatuwaan after church, nagsasayawan, nagkakainan ng Pilipino kasi nga nila may kantahan, we have lots of food. Actually ngayon galing lang kami sa isang Bible study, so kainan. Parang hindi nawawala na sa Filipino gathering yun, yung ating after the gathering ng Bible study or church, magkakainan, and then after the kainan, we go to magda-dancing, which happened. So yun, actually, it's a very good advice na, di ba, ganon ang mangyayari. Find find a church. Filipino community kung Pilipino sila, and then dun sa community na yun, Yes. they will going to lift you up. Yes. Dun sa mga So Sister Carmen, you kalungkutan were nasa corporate world ka noon. Tapos si Pastor, parang pareho kayong corporate, di ba?
So ngayon dito, nagbagong lahat. Next time, kakausapin naman po natin ang sa mga kapatiran natin. Pakita natin si Sister Armada at si Sister Bebot. Mga negosyante po yan mamaya. Pero next time kasi maarang alauna na yata. Next time kakausapin na, pero pakita natin, Sister Armada is a businesswoman, di ba, sa Pilipinas. Ibigyan natin yung mic sa kanya. So, next time, Sister, kakausapin ka po namin na kung yung experience po nyo pagpunta sa Amerika and everything. So, Ay, ang kasaysayan ko dito sa Amerika, sa aking buhay, palabas mo sa mahala-hala mo kaya. maalaala mo kaya tsaka sa ano napakadami magpakailan. kong experience sa buhay. Nako, alam mo, Sister Amada, napaka-exciting po I really am excited. Gustong-gusto kong marinig ang yung kwento na I'm sure marami po tayong mga kababayan na gustong makarinig ng kwento nyo. Kasi I've been hearing her story. Sabi niya na she's been through a lot. Sabi nga parang pwede mong ilagay na sa pelikula, maalaala mo kaya or magpakailanman or true to life story. Pwede nga gawan ng libro ang buhay nila. Kaya lang, napakahaba na po ng oras natin. I don't want to take so much of their time. Kaya minsan siya po nang kakausapin natin. Maybe one of these days, pag-uusapan natin. Maaari ba kayong ma-interview next time? Yeah, anytime. Anytime si Sister Armada. Tsaka si Sister Bebot, pakita natin si Sister Bebot din. Kakausapan natin siya one of these days para tayo naman po ay kasi si Sister Bebot naman isa sa mga negosyanteng nagtagumpay dito sa Amerika. Kung paano ginawa niya, bakit niya na-achieve yung pagtatagumpay sa negosyo naman. Kasi hindi kadalian yun. But then again, kung talagang prosigido ka, maski minsan nga, sabi nga niya, maski wala kayong alam sa negosyo, kung talagang desidido ka, pwede, di ba? So pwede po rin kayo ma-interview next time? Oo naman. Sige, kaya lang mo Sige, maraming salamat po. At anyway, this has been Solomon. Thank you so much. And I really hope that you subscribe and listen to view our vlogs, mga kaibigan, para ma-experience po natin vicariously mga buhay dito sa Amerika, ika nga, ng mga kababayan, mga kaibigan natin, mga Pilipino. So maraming salamat po and God bless us all. Naka-record ba? Pakinggan nga natin ng kaunti.